Hello world, it's me Doju. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, since we're talking about array, gusto ko pag-aralan natin yung tinatawag na size of. So, ano ba tong size of? Yung unang tanong natin, ano yung size of? Size of guys is isang C++ operator kung saan ginagamit natin siya para makuha natin yung size ng array at ng kanyang elements. So, anong ibig kong sabihin? Ganito, para ma-demo ko sa inyo ng malinaw at maayos guys. Open na natin yung compiler or yung code editor na gagamitin natin. So, ang gamit ko ngayon is Visual Studio Code. So as you can see guys, eto na yung intro natin sa C++. Magta-type na lang tayo ng mga code na gagamitin natin. First of all, gusto ko munang magbigay sa inyo ng example kung paano ginagawa yung array. Naturo ko na to. So mag-mention tayo ng array dito. Sabihin natin isang integer array. Ang pangalan niya is hundreds. Tapos maglalagay tayo. Syempre para maging array yan, maglalagay ka ng box brackets. Ganyan, 'di ba? Tapos usually, ang ginagawa natin sa loob nitong box brackets, mini-mention or dinideclare natin kung ano yung gusto nating size ng array na gusto natin gamitin. For example, gusto natin ilagay yung size na 4. Tapos, bibigyan natin siya ng value. Anong value ang ibibigay natin sa kanya? For example, dahil 4 yung size ng hundreds na array natin, so maglalagay tayo dyan ng 4 na elements. So, 100, 200, 300, and then 400. So guys, mas madalas na pagkakataon kasi hindi tayo naglalagay ng size dyan. One of the reason is para makaiwas tayo sa conflict or sa mga future errors. So, kaysa maglagay ako dito ng 3, tapos 4 pala yung elements na nilagay ko, paano kung sobrang dami na niyan? Nakita ninyo nagka-error. So, para wala na lang error, mas madalas na ginagawa natin, hindi na lang tayo naglalagay ng size para sure. Ang problema natin ganito guys. Maraming instances na kahit hindi natin dinideclare explicitly yung size, kailangan natin malaman or kailangan nating i-provide sa code natin. So, may mga point of time, actually, most of the time nangyayari yun, na kahit hindi mo ilagay yung size, pero kailangan ng code mo malaman kung ano yung size ng array niya. So, meron tayong paraan para gawin yun. Ang tanong paano? Siyempre, ang gagawin natin is bibigyan natin ng capacity yung mismong code or program natin na magbasa or bilangin yung size or sukatin yung size ng sarili niyang array. Okay? Siya mismo magbibilang kung ilan yung elements niya. Para hindi na natin kailangan i-declare dito. One of the reason para makaiwas na rin tayo sa mga errors kagaya niyan, di ba? So the question is, paano ngayon natin bibigyan ng capacity yung code natin? Bilangin yung element ng array niya at sukatin yung size ng sarili niyang array. So, papakita ko muna sa inyo yung breakdown. Sa part na to, hahaba lang naman siya ng more or less 2 or 3 lines. After that, papakita ko sa inyo yung mas madali. Okay? So, i-code ko muna, saka ko ipapaliwanag. Magde-declare ako dito ng integer kasi we're talking about size, diba? So, puro integer yung ating variable dyan. So, sabihin natin meron akong de-declare na integer. Ito yung size ng array equals. Ano ngayon yung value niyan ng variable na yan? So, guys, meron tayong tinatawag na size of. Okay, ibababa ko lang ha. Size of, tapos maglalagay ako dyan ng parenthesis. Lagyan ko na ng end of the statement ng semicolon sa ako papaliwanag. So, ano ibig sabihin nitong operator na to guys? Itong size of guys, ang ginagawa nito is kinakalculate niya or binibilang niya kung ilan yung sukat ng isang data or value using bytes. So, hindi nyo na kailangan alamin masyado yung bytes. Basta tandaan nyo lang na kapag sinabing size of, sinusukat niya, kinakalculate niya kung ilan yung size ng isang value. Okay? Ngayon, ano naman tong parenthesis? Dito natin ilalagay kung ano yung gusto nating ipasukat sa kanya. So ngayon, sabihin natin na gusto ko i-calculate mo yung size ng mismong array. So ano yung pangalan ng array? Hundreds. So ilagay mo ngayon dito yung hundreds. Tapos, next naman, gagawa ulit ako ng isa pang integer. Sabihin naman natin, eto naman yung size ng element naman. Okay? Ng kada isang element. Equals. Ano yung magiging value niyan? So dito, dahil nagpapakalculate pa rin tayo ng size, so gagamit pa rin tayo ng size of na operator. Size of, tapos parenthesis, lagyan na natin ng semicolon. Dito naman gusto ko i-calculate mo yung size ng element. Paano ngayon yan? Anong ilalagay natin sa parenthesis? Okay, so ano bang ginagamit natin guys para malocate natin kada element? Diba yung index? Tinuro ko na sa inyo yan sa ibang videos ko. So paano natin ngayon matatarget kada isa? I-mention mo yung index. Paano yun? So i-mention mo muna guys yung pangalan ng array. Ayan, hundreds. Tapos maglalagay ka ng box brackets to indicate na ang target mo is hindi mismo yung hundreds na array. Kumbaga, ang target mo dito is yung pinaka-index. So, simulan natin sa 0. So, ngayon guys, na nakuha na natin yung size ng array, yung buong array, tapos nakuha na rin natin yung size ng kada isang element dun sa array. Anong next natin gagawin? Tandaan niyo yung goal natin is gusto natin magkaroon ng capacity. Itong code natin na basahin or i-calculate sa sarili niya kung ilan yung sukat or size ng sarili niyang array. So, ang next natin gagawin is gagawa pa ako ng isa pang
siyang integer variable. Ano naman to? So sabihin natin ito yung divide. Yan ang papangalan ko ha, para makuha ninyo. Ano magiging value ni divide? So ang gusto kong gawin ni divide is si size or yung size ng array, kung ang total nito is 20, gusto ko i-divide mo siya sa size ngayon ng element. Okay? And then end of the statement. With that being said guys, di ba ang unang ginawa natin is pinakalculate natin yung size ng array, yung buong array. Sabihin natin for example 20 bytes. Okay? Tapos pinakuha naman natin yung size ng isang element. Sabihin natin 5 bytes. Sample lang yun ha. So anong mangyari guys? Si 20, yung size ng buong array, i-divide mo sa 5. Makukuha mo ngayon kung ilan lahat yung element or yung size ng array. Nakuha ninyo yung logic guys. So this time, simulan muna natin ipaprint kung ilan yung size ng array muna. Okay? So character out tayo. Lagay natin size ng array. Okay, saan nakalagay yung size ng array? Dito sa variable na size ng array. Tapos mag-endline tayo dyan para hindi magkadikit. So pag niran ko to guys, makukuha natin kung ilan yung total size ng buong array. So ayan, yung total size ng buong array is 16. Tapos ipa-character out naman natin ulit. Ano naman ipapa-character out natin? Gusto naman natin makita o gusto natin ipa-display yung size ng element. Okay? So dagdagan natin ng space to para medyo pumantay. So saan nakalagay yung size ng element? Eh di dun sa variable na size ng element, 'di ba? Tapos mag-endline ka na diyan. So pag niran natin ulit to, makukuha na rin natin yung size ng element. Ayan, 'di ba? 16 divided by 4 is 4. So dito pa lang guys, malalaman na agad ni program natin kung ilan yung size ng array na meron siya. So ipaprint na ngayon natin guys yung pinakasagot na hinihintay natin. Character out, ang size ng array ay maglalagay lang ako ng \n para bumaba. Tapos lagay mo yung total. Saan nakalagay yung total guys? Nandito, 'di ba? Sa divide. Bakit? Dito kasi sa divide, dinivide niya na yung total size ng isang array per element. So makukuha niya na dito yung 4. So lagay natin si divide and then end of the statement. So pag niran natin yan guys, makukuha na natin yung total size ng array ng ating program. So nakita ninyo guys, ang size ng array ay 4. Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na mas subscribe? If oo guys, please click the subscribe button. Kasi habang lumalaki tong channel na to guys, mas lalo pa akong nai-inspire na gumawa ng mas marami pang tutorial videos na pwede ninyong pag-aralan at intindihin kahit na nagsisimula pa lang kayong mag-aral ng coding and programming. Ngayon, sabihin natin, dadagdagan ko ng isang element, 500. Dagdagan pa natin ng isa pang element. So pag niran natin to, makukuha niya na yan. Kahit ano pang idagdag mo dyan, makukuha niya yung total size ng array. Kasi binigyan na natin siya ng capacity na sukatin. Ayan o, 'di ba? Alam niya na yung size ng array is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elements. So pwede mong ilagay ganyan. Pero dahil natututo tayo as we go along, hindi na natin gagawin yon. Ito na yung best practice natin. Hindi natin i-mention. Kasi magme-mention ka dyan, okay lang naman. But there are instances na sobrang haba ng array. Tapos baka magkamali ka, mag-result ka lang sa error. So better not to mention or declare kung ano yung explicit size. Kung dumating man yung moment kung saan kailangan ni program mo makuha yung size ng sarili niyang array, so gagawin mo na lang to para siya na bahala magbilang, okay? So there will be topics kung saan papakitaan ko kayo ng example na ganyan na kailangan nating makuha yung size ng array. So ngayon napakita ko sa inyo yung breakdown. Paano ngayon yung simple way guys? Ganito. Tatanggalin ko muna yung laman ng ating program or code. Yan. Ilalagay ko sa baba, gagawin kong comment para just in case na gusto niyo pa din siya makita, may kopyahan kayo. Ngayon, magko-code tayo ng bago. Sabihin natin guys na ito na yung array na dineclare natin. Integer hundreds. O, hindi tayo naglagay ng definite size. Paano ngayon yan? So, pinakita ko sa inyo kanina yung medyo mahabang paraan. Diba? Kung saan nag-declare tayo ng tatlong variable. Ito, size ng array, size ng element, tsaka yung total. Ay, paano kung gusto natin na simple lang, isang straight line na lang. Ganito yan. So, kung nakikita ninyo yung total na ginawa natin kanina, ganyan yung gagawin natin ulit. Copy mo lang yan. So, paano yan guys? Ganito. Gagawa ako ng variable. Sabihin natin, eto na yung total. Isang line na lang. So, pangalanan natin to na total size equals. Ano ngayon yung magiging value niya? So, parang ganito lang guys, kagaya ng ating divide. Ang kaso lang, isasama-sama na natin siya. Paano yon? So, ang ibibigay kong expression dito guys, ganito. I-mention ko yung operator na size
size of, tapos parenthesis. Meron akong gustong ipa-calculate sa'yo na data. Calculate mo kung ilan yung size ng yung ating array. So, ilagay mo dyan yung array. Hundreds. So, ang gagawin ni total size, kukunin niya yung size ng hundreds. Pag nakuha niya na yung size ng hundreds, gusto ko i-divide mo siya. Yan, maglalagay ka ng divide na operator. Saan? I-divide mo ngayon siya dun sa size naman, size of pa din tayo, parenthesis, ng bawat elements or hundreds, tapos box brackets. Gusto ko i-divide mo ngayon siya dun sa bawat elements na meron si hundreds. So, umpisahan natin sa 0 elements. Yung 100, yan yung 0, diba? Sa indexing, nagsisimula sa 0, 1, 2, 3, 4, 5, ganon. So, balik tayo dito. Lagay ka ng end of the statement sa dulo. Again, kapaliwanag ko. Anong ginawa natin? Nag-declare tayo ng isang variable na lang. Total size. Anong binigay natin sa kanyang expression? Ginamit natin si size of operator. Una natin pinagawa, pinakuha natin yung size ni hundreds na array. Ito, yung total size niya kunin mo. Pag nakuha mo na yung total size, so ginagamit niyo dyan is bytes. Pero hindi na natin kailangan alamin yon. Basta alamin nyo lang na ito kinukuha yung total size. Pag nakuha niya na yung size ni hundreds na array, pinadivide naman ngayon natin. Naglagay tayo ng division. Divide mo saan? Sa size naman ng bawat elements. Kapag may nakalagay na ganito, it denotes index. Bawat elements naman, kunin mo rin yung size. Ngayon, saka mo i-divide. So, anong ibig sabihin guys? With this simple expression, itong expression na to mismo yung tandaan ninyo. Kung mga nakalagay dito sa loob, pwede naman to magbago depende sa pangalan ng array na gagamitin natin. Pero itong mismong expression na to guys, ito yung simple way na paggamit natin or pagbibigay natin ng capacity para makalculate ni code natin yung sarili niyang array. So this time, pag niran ko to, makukuha natin is 6. Diba? Kasi 6 yung size nung array natin. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 element, therefore 6 yung size. So paano natin gagawin yun guys? Siyempre, ika-character out natin. Ipapa-display natin ang alin. Siyempre, i-display mo yung total size na variable. So pag din-display natin yung total size, makukuha natin yung sagot. Ayan guys, nakuha ninyo 6. Guys, meron nga pala akong ginawang PDF notes kung saan nakalagay yung mga code snippets and mga code example na ginamit ko dito. Also, doon din nakalagay guys yung mga summary ng mga explanations ko. And I really believe na makakatulong tong mga notes na to sa pag-aaral ninyo ng coding and programming. Kasi guys, mahirap mag-backward and forward kung sa video ka lang mag-aaral. So maganda pa rin na meron kang notes. And kung gusto mo ng kopya guys, andyan yung download link sa description sa baba. Ngayon, paano kung dadagdagan ko ng dalawa pang element? 700, naglagay pa ako, tapos isa pang element ulit. So, ilan yung total size? Pag niran natin to, madedetermine niya na yan guys. Hindi mo na kailangan problema. Ang total size ng element mo is 8. O, diba? Nakuha ninyo? So, ito yung simple way, guys. Tandaan nyo lang tong line of code na to kasi gamit na gamit to, guys, kapag gumagamit tayo ng array. Okay? So, sana may natutunan ka at kung meron, please, guys, wag mo kalimutan i-like yung video. Like lang naman, tsaka subscribe. Okay? Next topic tayo, pag-aaralan natin yung for loop true or pino-for loop natin yung array. Bibigyan natin siya ng full attention on our next vlog. Paano mo ma-access yung each element sa array using for loop. Tapos nun, using while loop naman. Okay? See you in my next vlog.